Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 269 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin etong si Veriel na labis ang kasiyahang nadarama noong kanyang masilayan etong Kraken na kasalukuyang tinatahak na ang ika-44 na palapag ng tore mula sa pinagsama-samang lakas ni na Jinyuk, Neresha at Alice. Makikita nating agad na lumitaw patungo sa naturang palapag ang malaking bahagi ng katawan nitong Kraken. Do inawika nga nitong si T-Bone na hindi ba't gustong-gusto nitong Grand Death Knight na makalaban ng isang napakalakas na katunggali. Kaya't saktong-saktong araw para sa kaniya itong dambuhalang pugita. Sadyang mababakas nga rin sa ekspresyon nitong Kalansay ang pagkabigla mula sa kanyang nasilayan habang tuluyan na nga nakapasok ang buong katawan nitong Kraken sa loob ng palapag ng mga demonyo. Agaran namang tinawag nitong si T-Bone ang atensyon nitong si Prey at agarang isinaad na dapat na silang kumilos lalo na't wala ng sapat na oras upang ipaliwanag ang lahat. Kaya't kapwa ang dalawang ito ay naganda na para sa kanilang aksyong isasagawa, buhat ng kanila nga daw tatahakin na sa kasalukuyan ang direksyon patungo kung nasaan ang kanilang bossing. Samantalang ang masilayan ng pagsulpot nitong dambuhalang pugita sa lupain ng mga demonyo ay nagbigay nga ng matinding galit para dito sa kapwa Demon King na si Gantafer at kapwa hindi makapaniwala kung papaano ito nangyari. Galit na galit nga siyang nagbigay ng kautusan para sa lahat ng kanyang mga bataan na kanilang agarang pupuksain etong Kraken bago pa man tuluyang makapangwasak ng mas malaking nasasakupan ng kanyang teritoryo. Habang mula naman sa impapawid mula sa dikalayuan ay kapamasisilayan din natin etong si Beriel na sadyang hindi may kukubli ang kasiyang nadarama mula sa klase di umano ng regalong ipinagkalob sa kanya nitong ating pangunahing tauhan bilang kanyang sponsor sa isinagawang misyon. Samantalang muli namang ibinalik ang kwento sa ika-29 na palapag ng tore kung saan ay inilalahad ng system na tuluyan nang natapos ang apocalypse senaryo at maaari nang tuluyang lisanin ng lahat ng mga manlalaro ang nasabing palapag na siyang nagbigay ng kapanatagan para sa lahat kabilang na dito ang manlalarong si Maria. Samantalang sa kabilang banda ay tuluyan na ring dini-activate nitong si Teresa ang kanyang skill na Orleans Miracle at ating masisilayang nanghihina ang lahat ng kanyang mga kaibigan kabilang na siya mula sa aksyong kanilang isinagawa. Pagkatapos ay pinakita sa atin ang dalampasigan kung saan naroroon nga etong ating pangunahing tauhan na masayang binabati nitong si Alice kasama etong si Frey. Nagarang ibinahagi sa kanilang bossing na dahil nga daw sa ginamit nitong si T-Bone ang nalikha nilang portal kung kaya't matagumpay silang nakarating sa naturang palapag. Maya-maya pa ay napukaw ang kanilang atensyon patungo sa isang direksyon buhat ng do'y masisilayan nating nagmamadaling tinatahak ang kanyang kinaroroonan ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Pinuri nga nila ang naging kahangahangang aksyong isinagawa nitong si Jinyuk habang pinipigilan naman sila nitong dalawa na lumapit sa ating pangunahing tauhan dahil kinakailangan pangaraw nito ng kaunting pahinga. Napangiti na nga lamang etong binata mula sa kanyang nasisilayan at nawika sa kanyang sarili na bagamat hindi umayon ang lahat sa kanyang pinaplano, ang naging resulta naman daw ng kanilang aksyong isinagawa ay hindi na rin masama. Sa mga oras na iyon, ang lahat ng mga manlalarong na trap sa loob na ika-29 na palapag ng tore ay agarang umalis na papalabas nito, habang ito namang mga opisyal ng Awakened Association na pinangungunahan ng kanilang chairman ang siyang pumasok sa loob nito upang magsagawa ng pag-i-inspeksyon at pinuri ang kahusayan ng grupo ng Veterans Company. Tuluyan namang isinauli na nitong ating pangunahing tauhan ang Trident na una niyang nakuha mula kay Neresha. Buhat nang hindi na niya ito kinakailangan at magagamit sa kalupaan at kapwa nasambit na kung kaniya nga daw itong patuloy na pangahawakan ay mangangahulugan lamang ito na siya ay kanyang asawa, na siyang pinakaayaw nga nitong si Alice na kapaunang binigyang diin na huwag itong itatabi pa ni Jinyuk. Bagamat nalulungkot etong reyna ng mga Serena, ay magalang niyang tinanggap ang pagsasauri sa kaniya nitong Trident. Kasabay noon ay lumuhod nga ito sa harapan ng ating pangunahing tauhan at hiniling para sa kanya na kung maaari ay bigyan na lamang siya nitong binata ng kanyang magiging bagong pangalan. Tanda ng paggalang at respeto mula sa individual na nagawa siyang talunin at karapat-dapat na ituring na kanyang asawa. Ito nga raw ang kanyang magiging bagong pangalan habang patuloy na namumuno sa Atlantis bilang respeto para dito kay Jinyuk. Napaisip nga etong binata mula sa pahayag na kanyang narinig, kasabay ng kanyang pagsambit ng tuna sushi na talaga ikinadismaya nitong kanyang mga kaibigan sapagkat hindi nga ito ang klase ng inaasahan nila mula sa kanya. Ngunit kabaliktaran naman ng kanilang reaksyon ang makikita mula kay Neresha at sadyang labis ang kasiyang nadarama at nagpapasalamat na hindi naman maunawaan nitong sinalitay Min. Dagdag pa nga nitong Reyna na kahit ano pa ang ipagkalob na pangalan para sa kanya nitong si Jinyuk ay ayos lamang sapagkat mula ito sa isang individual na kinikilala niya ang angking lakas. Ilang saglit pa nga at tuluyan na ngang umalis mula sa pangpang etong mga Serena.
Kasabay noon ay nagpayag etong si Jinyuk na ngayong wala ng iba pang mga manlalaro ang naroroon maliban sa kanila, ay isa itong napakaganda di umanong pagkakataon para sa isang bagay na talagang pumukaw sa atensyon ng lahat ng mga naroroon. Dahil para sa kanya, ito nga raw ang tsansa na makapag-relax silang lahat nang walang anumang istorbo o gumagambala. Nagsimula na nga itong ating pangunahing tauhan sa pagluluto na ikinamanghang masilayan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang talento, lalo na nung inihain na niya ang mga putahing inihanda para sa lahat. Literal na nag-e-enjoy ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kasamahan habang nilalasap ang ginhawa matapos ang mahaba-habang oras ng pakikipagpatintero kay kamatayan. Pasimpleng nagpaalala naman etong si Wuliang para sa kanyang bossing na maghinay-hinay mula sa pagkilos. Buhat nang nagamit nga raw nitong si Jinyuk ang lahat ng mga mana mula sa pakikipaglaban na tinugon naman nitong huwag itong mag-alala pa dahil nasa maayos na siyang kalagayan. Samantalang masisilayan din natin etong si Yoyunhwa nagigil na naglalaro ng beach volleyball. Nagrereklamo nga sa kaniya etong si Lee Taemin dahil aniya ay masyado nang pinapamalas itong kanyang kaibigan na mayroon siyang bitaw. Kaya't dahil doon ay napagpasya na nga rin nitong sadistang magkapatid na oras na upang bumawi mula sa ginagawa laban sa kanila nitong si Yoyunhwa. Nilapitan naman itong binata etong si Alice at inalok ng makakain habang magkasamang pinapanood ang larong isinasagawa ng kanilang mga kaibigan. Napangiti nga etong vampira, buhat ng tila ba nakalimutan na ng mga ito ang kaninang delubyo at halos nasa bingit na ng kamatayan ang kanilang mga buhay at kapwa nagpasalamat sa masarap na pagkaing ibinigay sa kanya ng binata na siyang nagpangiti naman para dito sa ating bida. Samantalang sa isang tabi ay pinagmamasdan nga nitong si Teresa ang lahat ng mga kaganapan kung saan ay lumapit nga rin sa kanya etong si Chun Yusong at nagtanong kung bakit hindi ito sumasali sa paglalaro ng volleyball. Tinugon naman siya nitong dalaga na sapat na para sa kaniya ang mapanood ang kanilang mga kaibigan habang masiyang naglalaro. Gayon din nagpasalamat nga dito sa dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan, buhat sa palagi ang patuloy na pag-unawa at pagtitiwala para sa isang kagaya niyang naguguluhan ang sarili mula sa bigat ng responsibilidad na nakaatas para sa kaniya. Tinugon naman siya nitong si Chun Yusong na hindi niya kinakailangan magpasalamat buhat ng dihamak na mas magulo ang kanyang isipan kumpara sa dalaga na kapwa nagpangiti dito kay Teresa. Maya-maya pa ay tinawag nga ang kanyang atensyon nitong isa sa sadistang magkapatid at nasambit na mas mainam na makipaglaro ito sa kanila kaysa magsiyang ng oras para sa isang boring na lalaki. Patuloy nga siyang kinulit nitong sina Yoyunhwa kung kaya't sa pagkakataong iyon ay pumasok na etong alter ego ng dalaga at lumabas etong si Nona upang siya ang makipaglaro. Samantalang sa gitna ng kanilang kasiyahan ay palim naman silang pinagmamasdan nitong si Alfonso na talagang hindi maikubli ang pagkadismaya buhat nang hindi nga raw siya nagkamali ng pagkilatis dito kay Teresa at galit niyang nawika na isang araw kahiyan para sa kagaya nilang nananampalataya sa liwanag ang babaeng kagaya nitong si Teresa. Ang kaganapang iyon ay agaran nga niyang ipinagbigay alam sa kanilang nakatataas at pinatotohanang ang kinikilalang saintess ng lahat ay isang peke. Tinanggihan nga daw nito ang pagiging isang ganap na apostol at tinanggap na sa sarili ang corrupted na kapangyarihan. Kaya't dapat nga raw nila siyang parusahan at kaniya itong nasambit sa harapan ng isang individual na nagngangalang Kenneth na isang inquisitor ng Holy Cross Knight mga master.